Sa unang tingin, iisipin mong isa lamang silang ordinaryong mag-asawa. Mahigit 40 taon silang nagsama, nagpalaki ng mga anak, nagsisimba tuwing linggo, tumulong sa kanilang komunidad at itinuring na huwaran ng kanilang mga kapitbahay. Ngunit paano kung isang umaga ay kumatok ang mga pulis sa inyong pintuan at doon mo lamang nalaman na ang lalaking minahal mo sa loob ng 4 na dekada ay may pangalang hindi mo kailanman narinig? Ito ang kwento ni Bobby at Cheryl, isang pag-ibig na sinubok ng pinakamabigat na lihim. Ako si Skylar at ating pakinggan ang kanilang kwento. Malamig ang simoy ng hangin nang magising si Cheryl ng umagang iyon noong January 2015. Katulad ng nakagawian, sa loob ng maraming taon, tahimik siyang bumangon upang maghanda ng tsaa para sa kanilang dalawa. Sumilip siya sa kanilang silid. Mahimbing pa rin natutulog ang kanyang asawa. Ngumiti siya. Halos 40 taon na silang magkasama. Ngunit sa bawat pagising niya ay ganoon pa rin ang pakiramdam. Parang maswerte siyang muli niyang nasilayan ang lalaking minahal niya ng buong puso. Mahina niyang isinara ang pinto. Hindi mo na kita gigisingin, bulong niya. Mukhang napagod ka kahapon. Tahimik ang buong bahay. Narinig lamang ang pagtilaok ng mga manok sa di kalayuan at ang mahinang pagbulwak ng tubig sa takore. Simple lamang ang kanilang buhay. Hindi naman yun marangya, ngunit sapat. Masaya at isang buhay na pinapangarap ng marami. Habang hinihintay kumulo ang tubig, napatingin si Cheryl sa mga larawan nilang nakasabit sa dingding. Naroon ang larawan noong ikinasal sila. Larawan ng unang anak, graduation ng kanilang mga anak, mga reunion, Pasko, mga kaarawan. Halos buong buhay nila ay nakadikit sa dingding ng bahay na yon. Napangiti siya. Ang bilis talaga ng panahon. Ngunit hindi niya alam, ilang minuto na lamang ang natitira bago tuluyang magbago ang lahat. Napalingon si Cheryl sa pintuan ng may kumatok. Maaga pa. Sino kaya yon? Naglakad siya papunta sa pinto habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa apron. Pagbukas niya, 2 pulis ang bumungad. Magandang umaga po! Napangiti si Cheryl. Ay, magandang umaga rin. Hindi siya nag-aalala. Matagal na nilang kapitbahay ang isang babaeng madalas magkaroon ng problema sa pag-iisip. Madalas itong puntahan ng mga pulis, kaya ang iniisip niya, nagkamali lang sila ng bahay. May maitutulong ho ba ako? Hindi agad sumagot ang 2 pulis. Sa halip, biglang dumami ang mga taong nasa likuran nila. 1, 2, 5, 10. Mahigit 1 dosena. Napansin ni Cheryl ang mga jacket ng ilan sa kanila. Malalaki ang nakasulat, FBI. Biglang kumabog ang dibdib niya. Ano po ang nangyayari? Ngunit bago pa siya makakuha ng sagot, itinulak ng mga opisyal ang pintuan at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Hoy, sandali! Anong ginagawa ninyo? Hindi siya pinansin ng mga ito. Diretso silang nagtungo sa silid. Napatakbo si Cheryl habang pilit silang sinusundan. Bobby! Pagpasok nila sa kwarto, kagigising pa lang ng kanyang asawa. Litong-lito itong napaupo sa kama. Isa sa mga opisyal ang lumapit. Anong pangalan mo? Tumingin si Bobby. Bobby Love. Tahimik ang silid. Muling nagsalita ang opisyal. Hindi. Mas naging seryoso ang kanyang boses. Ano ang totoo mong pangalan? Parang huminto ang oras. Naniga si Cheryl. Hindi niya maintindihan ang tanong. Real name? Anong ibig sabihin nun? Napatingin siya sa asawa. Napansin niyang unti-unting nawala ng kulay ang mukha nito. Nanginginig ang mga kamay at ibinaba nito ang ulo. Matagal bago ito muling nagsalita. Mahina, halos pabulong. May sinabi siyang pangalan na hindi malinaw na narinig ni Cheryl. Ngunit sapat na yon. Nagkatinginan ang mga pulis. Isa sa kanila ang bahagyang tumango. We found him! Agad nilang inilabas ang posas. Sandali! Sigaw ni Cheryl. Hindi! Anong nangyayari? May pagkakamali kayo! Lumapit siya sa asawa. Bobby, sabihin mo sa kanila. Ngunit hindi kumibo ang lalaki.
Tahimik lang siyang nakaupo. Parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling yon. Maya-maya'y marahan siyang tumingin sa kanyang asawa. Punong-puno ng lungkot ang kanyang mga mata. "Cheryl," mahina ang kanyang tinig. "May sasabihin ako sa'yo." Unti-unting tumulo ang mga luha ng babae. Anong ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Bobby. "Ang lahat ng ito, nagsimula pa bago kita nakilala." Parang gumuho ang mundo ni Cheryl. "Hindi ko maintindihan." Napayok ko si Bobby. "Patawad. Ilang dekada kong gustong sabihin sa iyo ang totoo pero natakot ako." Hindi na nakapagsalita si Cheryl. Pakiramdam niya ay may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong katawan. Hindi siya makahinga. Hindi siya makagalaw. Sa loob ng 40 taon, akala niya'y kilalang kilala niya ang lalaking kanyang pinakasalan. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, parang naging estranghero ito sa kanyang harapan. Inilagay ng mga pulis ang posas sa mga kamay ni Bobby. Habang inilalabas siya ng bahay, patuloy lamang siyang nakatingin kay Cheryl. Punong-puno ng pagsisisi ang kanyang mga mata. "Babalikan kita," mahina niyang sabi. Ngunit hindi na sumagot si Cheryl. Hindi dahil galit siya, kundi dahil hindi niya alam kung sino ba talaga ang lalaking yon. Habang papalayo ang convoy ng mga sasakyan ng FBI, tila sumama rito ang lahat ng kasiguruhan sa buhay ni Cheryl. Ang tahanan na dati puno ng tawanan ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 40 taon, napatanong siya sa sarili. Kung hindi si Bobby Love ang pinakasalan ko, sino nga ba talaga ang lalaking minahal ko ng buong buhay? Habang nakaupo si Cheryl sa sala ng kanilang bahay, hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyari. Nakatingin lang siya sa tasa ng tsaa na kanina pa lumamig. Ilang oras nang lumipas mula nang arestuhin ang kanyang asawa. Ngunit tila nananatiling nakahinto ang oras. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga huling salitang binitiwan ni Bobby. "Lahat ng ito nagsimula pa bago kita nakilala." Ano ang ibig sabihin nun? Anong klaseng buhay ang itinago nito sa loob ng 40 taon? At bakit pati ang FBI ay kinailangan pang puntahan ang kanilang tahanan? Samantala, habang nasa loob ng sasakyan ng mga pulis, tahimik lamang na nakatanaw si Bobby sa bintana. Hindi na niya pinigilan ang pagbuhos ng mga alaala. "Siguro, panahon na para harapin ko ang nakaraan." Mahina niyang bulong. At doon nagsimulang bumalik sa kanya ang lahat. Mahigit 50 taon na ang nakalipas. Bago pa siya naging Bobby Love, isa lamang siyang batang lalaki na ang tunay na pangalan ay Walter Miller. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilya sa North Carolina. 8 magkakapatid silang pinalaki ng kanilang ina, matapos kapusin ang kanilang pamilya sa kabuhayan. Araw-araw ay pakikipagsapalaran ang buhay nila. Hindi naman masamang bata si Walter noong una. Masayahin, mahilig makipagkaibigan, mahilig mangarap. Ngunit habang lumalaki, unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng kahirapan. Minsan ay sinabi niya sa kanyang ina, "Ma, balang araw yayaman din tayo." Ngumiti lamang ang kanyang ina. "Anak, hindi sukatan ng yaman ang laman ng bulsa. Ang tunay na yaman ay mabuting pangalan." Hindi yun lubusang naunawaan ni Walter. Sa isip niya, kapag may pera ka, may respeto ka, may kapangyarihan ka, at hindi mo na kailangan pang maghirap. Isang gabi noong kabataan niya, dumalo siya sa isang concert ng sikat na mga awit. Dahil sa kaguluhan ng mga tao, napasigaw siya ng masasamang salita. Hindi niya akalaing yun na ang unang pagkakataon na magkakaroon siya ng record sa pulisya. Mula sa isang maliit na pagkakamali, nagsimula ang sunod-sunod na maling desisyon sa kanyang buhay. Pag-uwi niya ay galit na galit ang kanyang ina. "Walter, alam mo bang maaaring masira ang kinabukasan mo dahil sa ginagawa mo?" Napayuko ang binata. "Patawad po." Ngunit huli na. Unti-unti na siyang nakilala ng mga maling tao. Mga barkadang walang ibang alam kundi ang magnakaw. Nung una ay maliliit lamang, mga pitaka sa loob ng sasakyan, mga sulat na may tseke, mga gamit sa paaralan. Sa bawat pagkakataong nakakalusot siya,
mas lalo siyang nagiging matapang. Mas lalo siyang naniniwalang hindi siya mahuhuli. Di naman tayo nahuhuli, tuloy lang. Hanggang isang araw, nahuli siya. Hindi na simpleng sermon ang naghihintay sa kanya. Ipinadala siya sa isang juvenile detention center, isang facility para sa mga kabataan na lumalabag sa batas. Iba-iba ang mundong nadatnan niya roon. Sa labas, malaya siyang nakakagala. Sa loob, bawat galaw niya ay may bantay. Bawat pagkakamali ay may kaparusahan. Ngunit higit sa lahat, ang kinatatakutan niya ay hindi ang mga gwardya, kundi ang ibang kabataang nakakulong. Halos gabi-gabi, may nagsusuntukan, may nag-aaway, may binubugbog, at isang gabi, duguan siyang bumagsak sa kanyang higaan, matapos bugbugin ng mga kasama. Tahimik siyang umiyak. Hindi ko na kaya. Ngunit walang nakarinig. Sa bawat gabing dumaraan, may isang tunog lamang ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ang sipol ng tren. Mula sa maliit na bintana ng kanyang selda, naririnig niya ang bawat pagdaan nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Saan kaya papunta ang tren na yon? Siguro sa lugar na walang kulungan. Sa lugar na pwede ako magsimula ulit. Mula noon, iisang pangarap na lamang ang nasa isip niya. Ang tumakas. At isang gabi, dumating ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Nalingat ang bantay. Tahimik siyang lumapit sa likurang pinto. Mabilis, walang lingon, tumakbo siya ng buong lakas. Diretso patungo sa riles ng tren. Humahabol ang sigawan ng mga gwardya sa kanyang likuran. Walter, huminto ka! Ngunit hindi na siya tumigil. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, muli niyang nalanghap ang hangin ng kalayaan. Sinundan niyang riles ng tren nang hindi niya alam kung saan siya dadalhin ito. Isang hakbang, 2, 10, hanggang sa makarating siya sa Washington, D.C., kung saan nakatira ang isa niyang kapatid. Doon ay sinubukan niyang magsimulang muli, bumalik sa pag-aaral at mamuhay ng tahimik. Ngunit hindi nagtagal, muli siyang nahatak ng maling barkada. Sa pagkakataong ito, hindi na simpleng pagnanakaw ang ginagawa ng mga ito. Mga bangko na ang kanilang target. Nung una ay nag-aalinlangan siya. Ayoko na! Ngunit mabilis siyang natukso. Malalaking halaga ng pera, magagarang damit, madaling buhay. At sa bawat matagumpay na pagnanakaw, mas lalo siyang nalululong hanggang sa dumating ang araw na tuluyan ang nagbago ang kanyang kapalaran. Sa isa nilang pagnanakaw sa bangko, hindi nila alam na tahimik nang naipaalam ng teller sa pulisya ang kanilang ginagawa. Paglabas ni Walter ng bangko, napalibutan na siya ng mga pulis. "Drop your weapon!" Tumakbo siya. Nagpalipat-lipat sa pagitan ng mga sasakyan, umaasang makakatakas. Ngunit isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Napahandusay siya sa semento. Unti-unting nanlabo ang kanyang paningin habang naririnig ang mga yabag ng mga pulis na papalapit. "Walter Miller, you're under arrest!" Habang dinadala siya sa sasakyan ng pulisya. Hindi niya alam na ang pagkakahuling yon ang magiging simula ng pinakamalaking desisyon sa buong buhay niya. Isang desisyong magpapabago sa kanyang pangalan at magpapabago rin sa kanyang pagkatao. Habang papalapit ang sasakyang sinasakyan ni Bobby sa North Carolina, tahimik lamang siyang nakatanaw sa bintana. Sa labas, abalang mga tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay. May mga batang naglalaro, may mga mag-asawang nagtatawanan. May mga matatandang maghahawak kamay na naglalakad. Napapikit si Bobby. Unti-unting tumulo ang kanyang luha. Kung nun pa lang sana, ibang landas ang pinili ko. Hindi niya alam kung muli pa niyang makikita si Cheryl. Hindi niya alam kung mapapatawad pa siya ng babaeng nagmahal sa kanya ng buong puso. Ngunit alam niyang hindi na siya maaaring tumakas sa nakaraan. Dahil ang nakaraan ay siya na mismo ang humahabol sa kanya. Mahigit 40 taon ang nakalipas. Matapos mahatulan si Walter Miller dahil sa 2 bank robbery, ipinataw sa kanya ang 25 to 30 years na pagkakakulong. Para sa isang binatang halos wala ng direksyon sa buhay, pakiramdam niya noon ay katapusan na ng lahat. Hindi nagtagal, may isa pang balitang dumurog sa kanyang puso. Pumanaw ang kanyang ina. Naupo lang siya sa sulok ng selda. Tahimik, walang luha, walang sigaw.
Tanging panginginig ng kanyang mga kamay ang nagsasabing wasak na siya. Patawad. Hindi mo na nakita na nagbago ako. Simula noon, ipinangako niya sa sarili na aayusin na niya ang kanyang buhay. Hindi na siya makikipag-away. Hindi na siya lalabag sa mga alituntunin. Hindi na siya sasama sa gulo. Naging huwarang bilanggo siya. Maging ang mga gwardya ay nagsimulang humanga sa kanyang pagbabago. Walter, sana nun mo pa ginawa yan. Dahil sa kanyang mabuting asal, inilipat siya sa isang minimum security prison. Malaking pagbabago yun dahil mas maluwag, mas tahimik, mas may tiwala ang mga bantay sa mga bilanggo. Pinayagan pa siyang magkaroon ng sariling radio program sa loob ng facility. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman niyang baka may pag-asa pa pala siyang makapagsimulang muli. Ngunit minsan, isang maliit na pagkakamali ng ibang tao ang kayang sumira sa lahat. Isang umaga, may isang preso ang sumigaw ng masasamang salita laban sa kapitan ng kulungan. Hindi nakita ng opisyal kung sino ang tunay na may sala. Ngunit sa hindi malamang dahilan, si Walter ang kanyang pinag-initan. Araw-araw may bagong paratang, may bagong violation, may bagong report kahit wala naman siyang ginagawa. Parang gusto siyang ibalik ng kapitan sa maximum security prison. At isang gabi, napaupo si Walter sa kanyang higaan. Ganito na lang ba habang buhay? Hindi ba sapat ang pagbabago ko? Wala na ba akong pagkakataong magsimula ulit? Walang sumagot. Tanging katahimikan lamang ang kanyang kasama. Makalipas ang ilang linggo, inilipat siya sa isa pa sa pinakamahirap na trabaho sa kulungan, kasamang ilang preso. Naglilinis sila ng mga kalsada tuwing madaling araw. Habang sakay sila ng bus, napansin niya ang isang bagay. Tuwing Martes, may isang gwardyang tamad mag-inspeksyon. Hindi nito masyadong sinusuri ang mga bilanggo. At sa isang bahagi ng biyahe, laging humihinto ang bus sa tabi ng isang masukal na kagubatan. Hindi niya agad ginamit ang impormasyong yon. Sa loob ng maraming buwan, tahimik lamang siyang nagmasid. Pinag-aralan ang bawat galaw, bawat oras, bawat hinto, bawat pagkakamali ng mga bantay, hanggang sa dumating ang gabi na hindi na siya nagdalawang isip. Habang nanonood ng football ang ibang preso, tahimik niyang inayos ang kanyang mga gamit. Isinuot niya sa ilalim ng uniform ng bilanggo ang mga ordinaryong damit na ginagamit niya kapag nag-host ng program sa radyo. Napangiti siya. Bukas, hindi na ako bilanggo. Kinabukasan, Martes. Eksaktong dumating ang tamad na gwardya. Isa-isang sumakay ang mga preso sa bus. Hindi siya pinansin. Umupo siya sa pinakadulo, katabi ng emergency exit. Habang bumabagal ang bus sa pamilyar na intersection, huminga siya ng malalim. Ngayon na! Bigla niyang binuksan ang emergency door at tumalon. Gumulong siya sa damuhan. Agad niyang hinubad ang uniform ng preso. Tumakbo siya papasok sa kagubatan. Naririnig niya ang malakas na sirena, mga sigaw, mga asong humahabol. Ngunit hindi siya lumingon. Hindi na. Kapag lumingon ako, hindi na ako makakaalis. Pagkaraan ng ilang oras, tahimik na siyang naglakad na parang ordinaryong tao. Humingi siya ng direksyon papunta sa terminal ng bus. May isang estrangherong naawa sa kanya at nagpahiram ng pamasahe. Hindi alam ng taong yon na ang kanyang tinulungan ay isa palang takas na bilanggo. Nang makasakay siya ng bus, napaupo siya sa pinakalikod. Pagod, gutom, takot. Habang nakayuko siya, may isang matandang babae ang ngumiti sa kanya. Anak, ano ang pangalan mo? Nanigas siya. Sa loob ng ilang segundo, hindi siya nakasagot. Dahil alam niyang sa sandaling banggitin niya ang pangalang Walter Miller, maaari nang matapos ang kanyang kalayaan. Napapikit siya at saka marahang sumagot. Bobby! Saglit siyang tumigil. Parang doon mismo siya muling ipinanganak. Bobby, love! Hindi alam ng matandang babae na ang simpleng pagsagot niyang yon, isang tao ang tila namatay. At isang bagong pagkatao ang isinilang. Mula sa araw na yon, hindi na si Walter Miller ang umiiral. Patay na siya sa mundo. Ang natitira na lamang ay si Bobby Love. Pagdating niya sa New York noong 1977, wala siyang bahay, wala siyang pera, at wala siyang kakilala.
Natulog siya sa mumurahing motel hanggang maubos ang kanyang ipon. Saka napilitang mamuhay sa lansangan. Ngunit unti-unti siyang nakabuo ng bagong pagkakakilanlan, nakahanap ng trabaho at nagsimulang itayo ang buhay na noon ay pinangarap niya lamang. Hindi niya pa alam na sa lugar ding yon, makikilala niya ang babaeng tuluyang magpapabago sa kanyang puso. Isang babae na ang pangalan ay Cheryl. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi na siya magnanakaw, hindi bilanggo, hindi takas, kundi isang lalaking handang magmahal. Ngunit may isang tanong na hindi niya kailanman nasagot. Paano ka makakabuo ng isang matatag na pamilya kung ang pundasyon nito ay isang kasinungalingan? Nakahanap siya ng trabaho sa cafeteria ng isang ospital. Hindi kalakihan ng sahod ngunit marangal. Malinis at higit sa lahat, legal. Isang araw habang abala siya sa paghahanda ng pagkain, may bagong empleyadong dumating. Isang dalagang palangiti, mahinhin, mabait sa lahat, si Cheryl. Unang beses pa lamang silang nagkatinginan, may kakaiba ng naramdaman si Bobby. Hindi tulad ng mga babaeng nakilala niya noon. Wala itong bahid ng pagpapanggap. Napakalinis ng puso. Parang isang taong hindi pa kailanman sinaktan ng mundo. Lumipas ang mga linggo, mas naging malapit sila sa isa't isa. Tuwing break, sabay silang umiinom ng kape, nagkukwentuhan, nagtatawanan. Hanggang isang araw, "Libre ka ba sa Sabado?" Nahihiyang tanong ni Bobby. Napangiti naman si Cheryl. "Bakit?" Gusto sana kitang yayain manood ng sine." Napatawa ang dalaga. "Yan na ba ang paraan mo ng panliligaw?" Namula si Bobby. "Pasensya ka na. Medyo hindi kasi ako magaling sa ganito." Mas lalo lamang napangiti si Cheryl. "Sige, pupunta ako." Yun ang unang date nila. Habang magkatabi silang naglalakad pa uwi, hindi mapigilan ni Bobby ang sarili. "Cheryl, hindi ako perpektong tao." Napatingin ang babae sa kanya. "Wala namang perpekto, pero may mga bagay lang na hindi ko pa kayang ikwento sa ngayon." Ngumiti lang si Cheryl. "Di kapag handa ka na, makikinig ako." Ngunit hindi dumating ang araw na yon. Noong March 30, 1985, nagpakasal sila. Simple lamang ang seremonya, ngunit punong-puno ng pagmamahalan. Habang nakatingin si Bobby sa kanyang nobya sa altar, halos maiyak siya. "Binigyan mo pa pala ako ng pagkakataon," bulong niya sa Diyos. "Salamat." Makalipas ang ilang taon, isa-isa nilang isinilang ang mga anak. Nagdoble kayod si Bobby. 2 trabaho, halos 2 oras lang ang tulog gabi-gabi. Ngunit hindi siya nagreklamo. Basta makita lamang niyang maayos ang buhay ng kanyang pamilya ay masaya na siya. Lumipas na nga ang 40 taon. Naging mabuting ama si Bobby. Mapagmahal na asawa, aktibo sa simbahan, laging tumutulong sa komunidad. Lahat ng nakakakilala sa kanya, iisa lamang ang sinasabi. Napakabuting tao ni Bobby. Ngunit sa bawat gabing matutulog siya, may isang takot na hindi nawawala. Paano kung malaman ni Cheryl? Paano kung mawala ang lahat? Minsan ay napansin yon ng kanyang asawa. "Bobby, bakit parang lagi kang balisa?" Wala naman." "Minsan ayaw mong magpa-picture. Kapag may hindi ka kilala, para kang kinakabahan." "Bakit?" Napayuko lamang si Bobby. Wala lang." Pagkatapos ng gabing yon, mag-isa siyang umupo sa sala, tahimik habang nakatingin sa mga anak nilang mahimbing ng natutulog. "Kung sasabihin ko ang totoo, baka mawala silang lahat." Kaya pinili niyang manahimik. Akala niya habang tumatagal, mas nalalayo na ang nakaraan. Ngunit nagkamali siya. Noong huling bahagi ng 2014, umuwi siya sa North Carolina upang dumalo sa libing ng isa niyang kapatid. Mahigit 30 taon na ang lumipas. Iniisip niyang wala nang makakakilala sa kanya. Isang taong nakakita sa kanyang mukha. Isang taong hindi nakalimot. At matapos ang ilang araw, may isang tawag na ginawa sa mga otoridad. Pagbalik niya sa New York, hindi na niya alam na minamanmanan na pala siya ng FBI. At yun nga ang umagang bumaliktad ang kanilang buhay. Matapos siyang arestuhin, dinala siya sa kulungan habang hinihintay ang pagbabalik sa North Carolina. Samantala, halos hindi na makakain si Cheryl. Hindi siya galit, hindi rin niya alam kung dapat ba siyang magalit.
mas nangingibabaw ang sakit. 40 taon. Naniwala akong kilalang kilala kita. Pero hindi pala. Habang nakaupo siya sa kanilang kwarto, isa-isa niyang tiningnan ang mga lumang larawan. Lahat ng alaala nila. Mga bakasyon, birthday, graduation, Pasko. Bigla siyang napaluha. Kasinungalingan ba ang lahat? Ngunit sa puso niya, may isang tinig na sumagot. Hindi. Ang pangalan niya ang kasinungalingan. Pero ang pagmamahal niya sa'yo ay hindi. Makalipas ang ilang araw, nagpa siyang bisitahin si Bobby sa bilangguan. Nang makita siya ng lalaki ay hindi nito napigilan ang sarili. Napaupo ito, tinakpan ang mukha at tuluyan ng umiyak. Alam kong iiwan mo na ako, mahina nitong sabi. At wala akong karapatang pigilan ka. Tahimik lamang si Cheryl. Lumapit siya sa salamin na naghihiwalay sa kanila. Bobby, unti-unting itinaas ng lalaki ang kanyang ulo. Punong-puno ng pagsisisi ang kanyang mga mata. Sorry, ilang beses kong gustong sabihin sa'yo pero natakot ako. Natakot akong mawala ka. Tahimik na tumulo ang luha ni Cheryl. Pagkatapos ay marahan niyang inilapat ang kanyang palad sa salamin. Bobby, mahina niyang sabi. Ikaw ang pinakasalan ko. Hindi ko pinakasalan si Walter Miller. Napahagulgol si Bobby at sa kanya narinig ang mga salitang hindi niya inakalang maririnig pa. Ipinangako kong mamahalin kita sa hirap at ginhawa at ito marahil ang pinakamahirap na pagsubok sa ating pagsasama at hindi kita iiwan. Napaiyak si Bobby ng husto. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, pakiramdam niya'y malaya na siyang huminga. Ngunit hindi pa tapos ang laban dahil maaaring ibalik siya sa North Carolina upang ipagpatuloy ang natitira niyang sentensya. Kasama pa ang karagdagang kaparusahan dahil sa kanyang pagtakas. Halos imposible na siyang makalaya muli. Ngunit may isang babae na handang labanan ang buong sistema para lamang mailigtas ang lalaking minamahal. Sa loob ng maraming gabi, hindi makatulog si Cheryl. Tahimik siyang nakaupo sa sala habang hawak ang larawan nilang mag-asawa. Tinitigan niya ang mukha ni Bobby. Hindi si Walter Miller. Hindi ang takas na bilanggo, hindi ang lalaking hinahanap ng FBI, kundi ang lalaking nagpalaki sa kanilang mga anak. Ang lalaking halos hindi natutulog para lang may maipakain sa pamilya. Ang taong hindi nakalimot na halikan siya bago pumasok sa trabaho. Ang lalaking hindi pumalya sa bawat school program ng kanilang mga anak. Napangiti siya habang tumutulo ang mga luha. Wala akong kilalang kriminal. Ang kilala ko'y isang mabuting asawa, isang mabuting ama at isang mabuting tao. Samantala, habang nakakulong si Bobby, pakiramdam niya'y muli siyang bumalik sa pinakamasakit na yugto ng kanyang buhay. Mag-isa, tahimik at punong-puno ng pagsisisi. Hindi na siya natatakot sa magiging sentensya. Hindi na rin siya natatakot na tumanda sa kulungan. May isa lamang siyang kinatatakutan, na baka tuluyan na siyang mawala sa buhay ng kanyang pamilya. Isang araw, dumating si Cheryl upang dalawin siya. Tahimik silang nagkatitigan. Bobby, mahina nitong sabi. Hindi pa tayo tapos. Napakunot ang noo ng lalaki. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita hahayaang lumaban ng mag-isa. Pero wala na akong pag-asa, Cheryl. Meron. Hanggat may katotohanan, hanggat alam kong mabuti kang tao, lalaban tayo. At doon nagsimula ang isang laban na walang nakakaalam kung paano magtatapos. Nagsulat si Cheryl ng mga liham. 1, 2, 10 o 12 Hindi niya na mabilang. Nagpadala siya sa gobernador, sa iba't ibang opisyal, maging sa Pangulo ng Estados Unidos noong panahon na yon. Humingi siya ng pagkakataong muling tingnan ang kaso ng kanyang asawa. Hindi niya itinatangging nagkamali si Bobby noon. Ngunit ipinapaalala niyang ang lalaking nasa kulungan ngayon ay hindi na ang parehong taong gumawa ng mga krimen. Maraming dekada na ang nakalipas. Hindi lamang si Cheryl ang kumilos. Tinawag niya ang kanilang mga anak. Kailangan ng tatay ninyo ang tulong natin. Tahimik na umupo ang kanilang panganay. Ma, alam ba nating lahat ang totoo ngayon? Tumango si Cheryl. Oo. Tahimik ang buong silid. Pagkatapos ay nagsalita ang isa sa kanilang mga anak. Hindi ko kilala si Walter Miller, pero kilala ko ang daddy namin. Siyang nagturo sa amin kung paano maging mabuting tao.
Kung may taong karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon, si Daddy yon. Isa-isa silang gumawa ng mga sulat. Nagbigay ng testimonya ang mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kasamahan sa simbahan, mga katrabaho. Lahat sila, iisa lang ang sinasabi. Si Bobby Love ang isa sa pinakamabuting tao na nakilala namin. Hindi nila ipinagtatanggol ang nagawang krimen noon, ngunit pinatutunayan nila na ang taong nasa harapan nila ngayon ay isang ganap ng nagbagong tao. Makalipas ang halos 1 taon, dumating ang araw ng pagdinig. Tahimik ang buong silid. Mahigpit ang kapit ni Cheryl sa kanyang bag, habang si Bobby ay tahimik lamang na nakayuko. Sa isip niya, hindi ko alam kung makakalabas pa ako. Lumipas ang ilang oras, isa-isang sinuri ng parole board ang lahat ng ebidensya. Ang kanyang dating kaso, ang pagtakas, at ang 40 taong pagtatago. Ngunit nakita rin nila ang 40 taon niyang pamumuhay bilang isang responsableng mamamayan. Mapagmahal na asawa, ulirang ama, taong nagsilbi sa simbahan, taong tumulong sa kanyang komunidad, at higit sa lahat, isang taong tunay na nagsisisi. Pagkaraan ng mahabang katahimikan, tumayo ang opisyal at binigkas ang mga salitang halos hindi makapaniwala si Bobby na maririnig niya. Mr. Miller, your parole is granted. Maaari na kayong makalaya. Napaupo si Bobby. Hindi siya agad nakapagsalita. Unti-unti siyang napaluha. Paglabas niya ng kulungan ay naroon si Cheryl. Naghihintay, katulad ng paghihintay nito sa kanya sa bawat araw ng kanilang pagsasama. Nagkatitigan sila. Walang salita, walang paliwanag, tanging yakap at isang mahigpit na yakap. Parang ayaw na nilang maghiwalay pang muli. Welcome home, bulong ni Cheryl. Mahigpit siyang niyakap ni Bobby. Salamat at hindi mo ko iniwan. Ngumiti si Cheryl. Tandaan mo, hindi kita ipinaglaban dahil perpekto ka. Ipinaglaban kita dahil mahal kita. Makalipas ang ilang buwan, napansin ng kanilang mga anak ang malaking pagbabago kay Bobby. Hindi na siya kinakabahan kapag may kumakatok sa pinto. Hindi na siya umiiwas sa mga letrato. Hindi na siya natatakot makipag-usap sa mga estranghero. Sa unang pagkakataon, malaya na siyang nabubuhay. Isang gabi, habang magkahawak silang nakaupo sa kanilang likuran, napangiti si Cheryl. Bobby o Walter? Napatawa ang lalaki. Pagkatapos ay hinawakan ng kamay ng kanyang asawa. Hindi mahalagang apelyido, hindi mahalagang nakaraan. Isa lang ang mahalaga. Ano yon? Ngumiti si Bobby. Tayo pa rin ang pamilya, Love. At napangiti rin si Cheryl. Dahil sa wakas, wala ng lihim, wala ng takot, wala ng kasinungalingan. Ang natitira na lamang ay pagmamahal. Isang pag-ibig na dumaan sa pinakamadilim na lihim, ngunit mas lalong tumibay dahil sa katotohanan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Ang nakaraan ay maaaring habulin tayo kahit gaano pa tayo kalayo tumakbo. Maaaring maitago ang katotohanan sa loob ng maraming taon, ngunit darating ang panahon na ito ay mabubunyag. Gayunpaman, ipinapakita rin ng kwentong ito na ang isang tao ay hindi kailangang manatiling bihag ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Si Walter Miller ay nagkasala at nararapat lamang na managot sa batas. Ngunit sa paglipas ng mga taon, pinatunayan niyang kaya ng isang tao na magbago, magsisi at mamuhay ng marangal. Ang pagbabagong yon ay hindi nagbura sa kanyang nakaraan, ngunit ito ang naging dahilan kung bakit nakita ng iba ang kanyang tunay na pagkatao. At higit sa lahat, ipinakita ni Cheryl na ang tunay na pagmamahal ay hindi bulag sa katotohanan. Hindi niya ipinagtatanggol ang kasalanan ng kanyang asawa. Ipinaglaban niya ang taong naging mabuting asawa, mabuting ama at mabuting tao sa loob ng maraming dekada. Sapagkat ang tunay na pag-ibig hindi lamang nasusukat sa masasayang araw, kundi sa pagpiling manatili sa tabi ng taong nagsisisi at nagsisikap maging mas mabuti. Kaya nga minsan sa buhay, ang ikalawang pagkakataon ang nagiging simula ng pinakamagandang kabanata. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.